So, good afternoon everyone. So, ito pa yung continuous ng topic po natin sa statics of rigid bodies, which is yung problem number 7. Doon sa problem number, ang last problem po natin doon is problem number 6. So, the problem number 7 naman, ang question dito is construct the shear and moment diagram for the beam loaded by the 2 kN. Ibig sabihin, yung kukonstruct daw natin yung shear and moment diagram natin yan from the 2 kN na loaded natin. Force and 1.6 kN per meter couple. So, ibig sabihin dito, mayroon pong couple dito, which is, hindi couple lang, relationship pa, couple dito sa simple support beam, no? So, ang couple po, ang tinutukoy niyang couple, ito po, 1.6 kN. Kapag may nakita kayong ganyan, na sa simple support beam, ibig sabihin yung couple, no? Hindi yung couple na relationship, no? So, that is the couple of the simple support beam. So, ngayon, ang sinasabi niya dito, kung i-analysis po natin yung problem number 7, ang tinutukoy niya po is i-construct daw natin yung shear and moment. Pag sinabing construct, ibig sabihin, gagawa ka ng shear and moment diagram. So, lagyan natin ng SFD, no? So, that is SFD and BMD. So, ngayon, pag naglagay pa tayo ng shear and moment diagram dito, dapat magsisimula yan sa 0. Then, magko-close yan sa 0. Kapag hindi po natin na-close sa 0, may mali po sa solusyon natin, no? Then, ganoon din po sa bending moment diagram, sa mga previous problem po natin dito sa shear and moment diagram. So, nakikita niyo na nagko-close tayo sa 0. So, kapag hindi po natin yun mag-close sa 0, ibig sabihin may mali sa solution natin. So, una, kailangan muna natin kunin yung mga reaction sa A at reaction sa B. So, that is moment at A. Mag-moment tayo sa A. That is 0. Wag tayo maglagay ng positive to negative. Ang gawin na lang natin, clockwise is equivalent of counterclockwise. So, kasi ito pang madalian lang to. So, mas maganda gamit nito sa board exam. Yung pag ganito, yung clockwise equal to counterclockwise, no? Para mas mabilis. So, nag-moment daw sa A. So, lahat ng forces iikot kay A. So, yung 2 kN ikot kay A. So, ano yung distance? So, sorry, hindi pala natin nilagay yung distance. So, that is distance dito is 0.5, no? That is meter. Then, dito 0.5 meter. Then, ganoon din po dito. That is 0.5 meter. Yan. So, yan. 0.5 meter. So, ngayon, yung 2 kN na to, yung forces. Kasi alam natin ang formula ng moment, force times distance, no? So, yung force na 2 kN, ikot kay A. So, ngayon, ang ikot niya is clockwise. So, that is ito clockwise. So, that is 2 times what? 0.5 plus 0.5 plus 0.5 is 1.5, no? So, 1.5. So, yung distance, 1.5 meter. Then, ano pa? Yung, wala na. So, may nakikita ka na ba na, dito mayroon ka ba nakikitang clockwise, ikot ng clockwise? Kung wala na, lagyan mo na ng equal. Bakit? Kasi nag-assumption tayo na counterclockwise is equivalent of clockwise is equivalent of counterclockwise. So, kung wala ka nang nakikitang ikot ng clockwise, counterclockwise ang hanapin mo. So, meron tayong counterclockwise. Ito, yung couple. So, ang couple po, tandaan po, ang couple is hindi po yan nagmumultiply by distance. Bakit? Kasi kilonewton per meter na. Ibig sabihin po, fixed na po yan siya. Fixed na po siya na couple. Hindi na po siya magmumultiply by distance. So, 1.6 na lang. Ito yung ikot niya. So, that is 1.6, no? Ano yung next? Ang next po natin na ikot sa counterclockwise is yung reaction natin sa B. Kasi support yan. So, malamang upward yan. So, pag umikot yan, ganun. Counterclockwise. So, counterclockwise, ano yung distance? 1 meter from point A. So, that is plus RB, no? Multiply by 1 meter. So, yan. So, yan po. So, simplify po natin. That is 2 times 1.5 is equivalent of 3, no? Tama ba? 3? 3. So, yan. So, ito, i-transpose natin yung 1.6 sa labas, magiging negative 1.6, no? So, that is 1 times RB, that is RB. So, yan. 3 minus 1.6 is equivalent of 1.4 kN. Ibig sabihin, ang reaction natin sa B is equivalent of 1.4 kN. So, ang gawin na lang natin, dahil nakuha na po natin yung isang sa reaction sa B, ano na lang gawin natin sa submission forces vertical. Bakit? Kasi isa lang yung na upward, which is yung RA. So, that is submission of forces vertical o submission of forces Y. So, yan. So, RA plus RB, which is yung RB po natin is 1.4. Is equivalent of forces na downward. Ano ba yung forces na mga downward? That is, ganito pala yung assumption ko. Sorry. Then, upward equivalent of downward. So, parang pareho lang doon. So, dito, forces lang naman. So, ito, ano ba yung mga forces natin na upward? Unahin natin yung upward kasi ito yung nauna dito. Ang upward po yung reaction sa A, no? Yung reaction po sa A.
yan, yung RA, ano pa, yung RB, which is yung 1.4. Ito na. Wala nang forces na upward, no? So, that is downward naman. So, equal naman sa downward. Downward. Ano yung downward na forces? That is 2 kN. So, 2 kN. So, RA is equivalent of what? 2, yung 1.4, transpose mo sa kabila, negative 1.4. So, ang magiging RA po natin is equivalent of 0.6 kN. So, ito po yung RA natin. So, ilalagay na po natin yung mga reaction support kasi buburahin natin yan kasi gagawa po tayo ng isang equation dyan ng shear and moment. So, ang RA po natin that is 1.4. Nasa na yun? 0.6. So, ilagay po natin ng 0.6 dito. 0.6, no? So, that is RB 1.4. So, 1.4 dito. So, yan. So, burahin natin ito kasi nakuha na po natin ng mga reaction. So, ngayon, dahil nakuha na po natin ng reaction, ang gagawin po natin, katulad po ng ginagawa natin dun sa unang problem po natin, gumagawa po tayo ng equation. So, although hindi naman niya sinabi dito na construct the shear and moment diagram and require the equation of the shear and moment diagram. So, hindi naman niya sinabi. So, pag sinabing construct, ibig sabihin lang po, gagawa ka na lang ng shear and moment diagram. So, gusto ko sana mag-direct na ako dito, pero dahil sa statics of rigid bodies po tayo, o kailangan mo muna nating dumaan sa mga equation ng shear pati equation ng moment. So, siguro, I think na kapag sa next problem ko is magda-direct na po ako dito dahil hindi naman niya nire-require na gagawa ka ng equation. Okay, sana kung sinabi niya dun sa question. So, hindi naman niya sinabi, no? So, siguro ito gagawan ko muna ng equation. Then, the next problem sa number 8 ata. So, I think na hindi ko nagagawa ng equations, which is magda-direct na po ako sa shear and moment. At least, alam niyo na yung kung paano niyo, kung sakaling gagawa niyo ng equation, alam niyo na yung kung paano gagawa ng equation. Although, same lang naman ang makukuha mong sagot o shear and moment diagram, gumawa ka man ng equation o hindi, same lang po yan. So, gagawin muna natin ng equation yung problem number 7, no? By the next problem po natin, hindi na po natin gagawin. So, yan. So, from point A to point, unahin natin yung point A to point C. So, kapag tinat po natin yung, ano bang tawag natin dito? So, tawagin na lang natin itong, that is A, B, C, D. So, sabihin natin dito, point D, yung couple natin, no? So, sabihin natin point D. So, ikakat po natin yung, beam natin from point A to point D. So, pag kinat natin yan, ganito yung equation. From segment, sabihin natin segment, ano yun, segment AB, no? So, sabihin natin segment AB. So, ganun po yung beam. Halimbawa, for example, ganito yung beam po natin. So, meron po tayong pin support dito, which is, ganyan, upward, no? So, ang pin po support natin dyan is 0.6 kN, no? So, yan, 0.6 kN. So, ngayon, exactly po na hindi ka po nag-cut sa totally sa mismong point D. Bakit? Kasi pag sinabi kasi nating dyan tayo mag-cut sa mismong point of D, ibig sabihin lang po exact distance na po dyan. Sa pag sinabing exact distance, ibig sabihin meron na pong tayong distance na 0.5 meter. Pag exact po nasa point D ka po nag-cut. So, usually, hindi mo na kailangan gumawa ng equation. Bakit? Kasi wala kang in terms of x, hindi ka makakagawa ng isang variable na kung saan magkakaroon ng equation. Bakit? Kasi siyempre, may exact distance na yan. Alangan naman gagawan mo ng equation. So, hindi mo siya pwedeng gawin ng equation. Pero, pag nag-cut ka ng beam, hindi mo siya totally sa sinasabi na dito sa point D mismo. Ibig sabihin po, kapag nag-cut po tayo ng beam, merong maliit po dyan na sobrang liit. Na kung saan, tinatanggal po, ang tawag, kung hindi ako nagkakamali, ang tawag is infinity. No? Infinity size ata. So, maliit lang masyado ikakat mo. Kaya dito hindi siya sinasabi na mismong point D ka mismo nag-cut. Kasi sobrang liit lang ng ikakat mo. So ngayon, dahil hindi po tayo nag-cut sa mismong point of D, ngayon ang tanong, hindi po natin alam ang distance. So sabihin natin ang distance dito is x. So bakit ko nasabi na x? Kasi siyempre, hindi po natin alam ang exact distance. Unlike sa point D mismo. So 0.5 meter. So, pag dito sa maliit masyado, hindi po natin alam ng exact distance. Sabihin natin x yan. So, ang purpose po natin dyan, kung bakit x ang nilalagay po natin dyan, para makagawa tayo ng equation sa shear and moment diagram. Which is yan po yung gagamitin natin sa pag-construct dito sa shear and moment diagram. No? So, ang forces dito is that is, downward. So, sabihin natin BD o BD. So, big sabihin shear at D. Pero hindi siya exact sa point D. No? So, sabihin naman natin itong moment, i-assumption natin na moment at D.
So, yan yung assumption ko. So, okay lang naman kahit mali yung assumption mo kasi yung magiging sagot mo kasi dyan is i-correction niya mismo. So, kung negative ang makukuha mong sagot dyan, that's iba yung rotation, no? So, kasi clockwise yung, counterclockwise yung assumption ko because ito, yung 0.6 kilonewton, kapag ikot yan dun kay D, ano yung magre-resist sa kanya? Ano yung susuporta sa kanya? Siyempre, yung moment at D. Big sabihin, siya yung sasalubong sa kanya, no? Magme-meet sila. So, ayan. So, gagawa natin ng shear. Kapag gumawa tayo ng shear, ano yung gagawin natin? What is, summation forces na lang, no? Bakit? Kasi, summation of forces vertical 1 lang yung yung downward. Kasi meron bali yung upward. So, that is summation of forces y is equivalent of 0. That is positive is upward. So, positive yung 0.6 kilonewton dahil upward. 0.6, ano pa? Ito downward. That is negative BD, no? Is equivalent of 0. Kasi wala ka ng forces na maliban dyan. So, ngayon, itong 0.6, ito transpose mo sa kabila. So, that is BD is equivalent 0.6 kilonewton. So, bakit naging positive naman yan kung ito transpose mo naman? So, kapag tinranspose natin ito, negative. Kaya lang may negative sa BD. So, pag dinivide mo yung negative to negative, that is positive, no? So, ito pa yung equation natin ito pa yung shear natin sa BD. So, ngayon, kukunin muna natin yung moment sa D, no? So, assumption natin na moment at D is clockwise, counterclockwise pala is positive. So, that is moment at D. So, ngayon, ito yung forces natin na 0.6 kilonewton, ikot ng counterclockwise. So, that is negative. Bakit? Kasi ang positive mo is clockwise, no? So, that is negative 0.6. Ngayon, ano yung magiging distance niya? Kasi hindi na po natin pwedeng sabihin na ang distance niya po is 0.5 meter. Bakit? Dahil hindi na po exact ang distance na nung nag-cut po tayo ng beam is hindi na po siya exact sa 0.5 meter. Which is, nag-assumption po tayo na ang distance niya po is x. Kaya, 0.6 times x, no? So, that is x. So, equal to 0. So, ngayon, yan yung itsura ng equation natin sa moment. Pero, ito transpose natin yung negative 0.6 dito para exact moment of D. So, that is moment of D is equivalent of 0.6 x, no? So, ito yung equation natin sa moment at D, which is tama nga naman. Kasi, siyempre, positive natin is counterclockwise because siya yung magre-resist kapag iikot si 0.6 kilonewton, no? Siya yung susuporta. So, yan. Para maganda yung pag-behave ng beam support natin. So, ngayon, ilagay muna natin yung ipon natin. So, yan. Ilagay po natin ng, ito yung from A to B, no? Hindi siya B, sorry. D pala, no? D. So, ito yung A to D. Ngayon, ang shear niya, that is BD, ilagay natin para maganda yung pag-construct natin sa shear and moment diagram. So, ngayon, ang shear niya, that is 0.6, no? Kilonewton. So, ang moment niya, that is 0.6 x, no? Kilonewton per meter yan, no? Sorry, kilonewton per meter. Kasi, moment po yan. So, ngayon, yan po yun. So, burayin natin ito kasi alam na natin yung equation na gagamitin natin. So, ngayon, doon naman tayo sa segment. Ano yung next na segment? That is segment A to B. Kasi tapos na yung A to D. So, that is A to D. So, sabihin natin A to D yan. So, A to B pa, sorry. So, ngayon, ano yung segment sa A to D? A to B. Ito yung simple support beam natin. Yan. For example, yan po. Ngayon, meron support na pin dito, which is ano yan siya, 0.6, no? Yan. So, ang kinoconsider ko po dito is yung left section. So, minsan kasi yung mga ibang estudyante, yung okay naman kahit saan, kahit dito ka mag-consider sa kaliwa. So, kasi kapag dito ka nag-consider, ang gagawin mo opposite yung sign mo. So, minsan malilito ka. Pero, exact na pareho lang po ang makukuha mong sagot. Ang tawag po doon, kapag dito ka nag-consider sa kabila, is sign convention po. Yun po yung tawag doon. Which is yung opposite nung sign mo na gagawin mo. So, kung shear mo is downward, doon sa kabila ka nag-consider, ang magiging shear mo is upward. Kung ang moment mo is counterclockwise, kapag dito ka nag-consider sa kabila, that is, ang moment mo is counterclockwise, no? So, kabaliktaran, parang opposite. So, dito, ang always po na kinukonsider po natin is from the left section, no? So, ito, meron po tayong fix dito, di ba? That is couple. Meron po tayong couple dito na 1.6 kilonewton per meter, no? So, ang 1.6 kN per meter, meron pong exact distance dito na 0.5 meter. So, ngayon, ito yung point B. So, hindi po tayo nag-cut mismo sa exact point na B. Kung dito sa maliit masyado, kung meron infinity size na tinanggal dyan, no? So, ngayon, ang magiging shear niya is downward. So,
ang moment niya is counterclockwise. Assumption lang naman, no? So, moment at B, then dito, B at B, o shear at B. So, ngayon, dahil nag-cut po tayo dito, hindi na po natin alam ang totally distance from point A to point B. Kasi kung mismong nag-cut ka sa point of B, alam mo ang distance. Bakit? Kasi 2 meter. 1 meter pala, sorry. Kasi 0.5 plus 0.5, that is 1 meter. Pero kung nag-cut ka dito sa pinakamaliit, hindi talaga exactly sa point B, hindi mo alam ang distance. So, assumption mo na lang na ang magiging distance mo is equivalent of X. So, sabihin natin X ang distance yan. So, kasi hindi natin alam, no? So, ngayon, ito yung A. So, that is D, no? Yan. So, hindi naman talaga siya D. So, assumption ko lang na point D o letter D. Yan. So, ngayon, summation forces Y is equivalent of 0. That is positive is upward, no? So, mag-assumption tayo ng forces na yan. So, ngayon, tignan natin yung yung magiging exact na nito. So, that is ayan. So, summation forces, vertical, ano yung mga forces natin? That is upward ito, 0.6, no? 0.6. Ngayon, ano pa yung mga forces? Wala na. Ito, yung downward lang. So, that is B, because negative kasi downward. So, equal to 0. So, that is BB is same pa rin dun sa kanina, 0.6 kilonewton. So, ito pa yung BB po natin o yung shear po natin at B to B, no? So, ngayon, ang gawin natin, yung moment naman. So, moment at D, moment at B, no? Ganito po yung positive, that is positive, yung counterclockwise, moment at B. Ano pa yung mga moment? Ito, yung 0.6. Ano yung ikot ng 0.6? So, ang ikot po ng 0.6 is, ano ba to? Counterclockwise pala. So, ano yung distance? That is X. So, negative 0. Masyadong, hindi pala dito, sorry. Dito pa. So, that is negative 0.6. Ang distance niya from point B, that is X. X. Then, ano pa? Ano pa yung mga moment? Ito, couple. Kasi moment yan, no? Fixed yan. So, that is moment. So, ano yung ikot niya? That is counterclockwise, which is positive po. Positive 1.6. Ngayon, wala siyang magiging distance. Wala po siyang magiging distance. Alam niyo kung bakit wala siyang magiging distance? Kasi hindi naman siya talaga forces, kundi couple po siya. So, equal to 0. So, ayusin natin yung equation. That is moment of B. Transpose the 0.6. That is positive 0.6x minus 1.6. So, ngayon, ito po yung equation natin sa, sabihin natin AB. No? So, A to B. So, burahin mo natin. So, that is A to B, no? A to B. So, ang shear niya is BB, no? So, 0.6 kilonewton, no? So, ang moment naman niya is moment at B, that is 0.6x minus 1.6, no? Kilonewton per meter yan. So, ngayon, burahin na natin to. So, sa last segment na po tayo, no? Yan, last segment. Yan. So, isulat mo natin, i-draw mo natin yung pre-body diagram ng last segment. So, yung segment A to C naman. So, paano yan? Ganito. Yung segment A to C. So, ganyan. So, dito, meron tayong pin support, which is support na 0.6. So, totally, segment BC yan. Segment BC. So, ito, sabihin natin itong BC. Ito naman, sabihin natin DB, no? So, AD, tama naman. So, that is DB. DB ito. So, DB. Segment DB. So, ang next po natin is segment BC, which is yung last segment. So, yan. So, meron po tayong fixed support dito o couple na 1.6. So, meron siyang distance na 0.5. So, yan. Dito. Then, ito yung point B, no? Meron tayong point B na rocker o ruler. Yan. So, meron pong siyang support dyan. Ito na 1.4. So, ngayon, dito po tayo nag-cut yung sa maliit. Hindi siya sa exact sa point siya. So, ngayon, ang distance po dyan is hindi po natin alam. So, sabihin natin X, exact distance. Kasi hindi ka po nag-cut mismo sa exact point na C, no? Hindi ka po siya mismo nag-cut sa exact point na C. So, ngayon, meron tayong shear na downward. So, sabihin natin BC, shear at C. And moment na counterclockwise. So, sabihin natin moment at C. So, ngayon, mag-summation forces vertical tayo dahil isa lang yung na vertical, which is yung BC. Kasi ito, meron itong value na 0.6 and 1.4. So, summation of forces at Y is equivalent of 0. Positive is upward, no?
So, yan. So, ano ba yung mga pulses dito? Upward dito. So, that is 0.6 plus, ano pa? Ito, 1.4. Then, minus sa BC. No? Is equivalent of 0. So, that is BC is 0.6 plus 1.4 is equivalent of 2 meter. Ngayon, 2 meter yan, no? So, yung 2 meter na yan, ito-transpose mo sa kabila, magiging negative. So, pag dinivide mo naman ito sa negative to negative, that is positive 2 kilonewton. So, ito na po yung shear natin sa BC. So, moment naman sa C. So, that is the positive is clockwise. So, ibig sabihin po, counterclockwise pala, sorry. So, ibig sabihin lang po, lahat ng ikot ng counterclockwise, that is positive dito sa moment at C. So, una, yung 0.6, iikot yan, dahil support yan, upward. So, iikot yan ng counter. Clockwise pala. So, ano yung distance? Yan po yung X. Distance po niya ng X. Kasi hindi po natin alam ang exact distance from point A to C dahil hindi po tayo mismo nag-cut sa point C, which is sa tabi lang niya. So, ang distance ng 0.6 is X. So, that is negative 0.6, no? Multiply by X. Ngayon, 0.6 multiply by X. Ngayon, yung ano pa yung pulses natin na ano, yung ano pa ba yung mga ano natin na moment natin. So, yung 1.6. Pero ang ikot niya is counterclockwise. So, that is positive, no? Positive siya. So, positive 1.6, no? Pero wala siyang distance. Kasi, ang ibig sabihin niya, wala po siyang distance dahil couple po siya, no? So, ngayon, ito naman. Ano ba yung ikot nito? Counter. Kasi support yan. So, papunta doon kay C. So, counterclockwise, that is negative. Bakit? Kasi assumption mo na ang positive is counterclockwise. So, ito clockwise ang ikot. So, negative 1.4 multiply by what? Multiply by X minus 1. So, sir, bakit naging 1.4 X minus 1? Ano, saan galing yung X minus 1? So, ganito yan. So, tingnan mo. Alam mo ang distance from point B to C is 0.5 meter. Kung nag-cut ka mismo sa point C. Pero ang tanong, hindi ka po dyan nag-cut, kundi dito mismo sa maliit. So, dahil dyan ka mismo nag-cut sa pinakamaliit, ang totally, hindi mo alam ang exact distance. So, dahil hindi mo totally alam ang exact distance, ano yung magiging distance niya? That is X, no? Alam natin na X. So, ngayon, yung X na yan, 1.4 multiply sa X. Ito. So, ngayon, ang X is, ang tanong, ang X po is less than po sa 1 meter. Dahil, alam mo, ang distance ng point A to point B, 0.5 meter. Ang distance naman ng point D to point B, that is 0.5 meter. So, ilan yan lahat? So, yung 1.4, kapag ikot niya ng ganun, is clockwise, that is negative, multiply sa distance na X. Less than naman siya sa 1 meter. Na total niya distance dito. Ang total dito is 1 meter. So, ibig sabihin, kapag yung 1.4 ikot ng clockwise, magiging distance niya yung X. Pero yung X, alam mo na less than siya sa 1 meter. Kaya X minus 1. Yan po siya. So, ngayon, ito transpose natin. So, that is moment of C. Ito magiging positive pag i-transpose 0.6x. Ito magiging negative 1.6. Ito magiging positive 1.4 multiply by x minus 1. So, yan. I-arrange po natin. Ang shear po natin sa BC, no? BC, from segment BC is, ito, BC is equivalent of 2 kilonewton. Then, ang moment naman niya sa C is 0.6x minus 1.6 plus 1.4 multiply by x minus 1, no? So, yan po. So, burahin natin. So, i-construct po natin yan. So, ngayon, ang gagawin na lang po natin ngayon is gagawa na po natin ng shear and moment diagram yung problem po natin. So, dapat mag-close natin. Kapag hindi po natin yan mag-close, ibig sabihin lang po niyan, may mali sa solusyon po natin o may mali sa ginawa po natin equation, no? So, ngayon, try po natin. Close. So, magsisimula yan sa 0. Then, ano yung shear? Ito yung shear, di ba? Ito yung shear. Ito yung moment. Ano yung shear natin sa A to B, A to D? So, that is A to D, 0.6. Which is positive. No? Positive. So, ibig sabihin, aakyat yan. Dito, ng 0.6. So, sir, bakit aakyat yan? Di ba pwedeng bababa yan? Hindi pwede kasi positive yung shear mo dito. Pangalawang rason, meron kang support na 0.6. Ibig sabihin, kahit wala kang equation sa shear, alam mo na aakyat yan. Bakit? Kasi 0.6 na to is upward. So, ibig sabihin, ihilahin niya yung shear mo sa pataas. Kasi upward yan, no? Support kasi yan. So, ngayon, ano yung magiging
shear niya. So, from A to D, no? That is, ang A to D, 0.6 dito. So, ngayon, yan po yung shear. So, sir, bakit rectangular ang shear? Kasi alam nyo na po yan. Bago po tayo sumagot sa problem number 7, inintroduce ko muna, kapag yung simple support beam, ang magiging shear niya is ganito. Ang magiging moment niya naman is ganito, no? Kapag uniform distributed load naman, ang magiging shear niya is ganito. And magiging moment niya is ganito. Kapag triangular load naman, ganito naman, no? Inintroduce ko na po yan. Bago po natin sinagutan ng mga problem dito, no? So, alam natin, ang simple support beam, ang magiging shear niya is rectangular. So, yan. So, that is 0.6 dito. 0.6, kasi ang moment naman, ano naman yung shear natin sa D to B? That is D to B. Ano yun? D to B is 0.6. So, papunta naman siya dito is 0.6 ulit. Positive. Bakit positive? Kasi positive yung 0.6 dito. So, una sa lahat, ganyan talaga. Alam niyo kung bakit? Fix kasi ito. Alam mo, kapag fix kasi, o kapag couple kasi, ang magiging shear niya is isang rectangular. Kapag couple yan. So, napoprobe lang ng equation natin na ginawa natin. So, kahit hindi po tayo gagawa ng equation dyan, malalaman po natin na ang shear po ng isang couple is rectangular talaga. So, pinrobe lang talaga ng isang equation sa shear. So, ngayon, ano yung shear natin sa B to C? Ito yung B to C. That is 2 kN. So, ito 0.6, no? 2 kN. So, ngayon, ang 2 kN na to, kapag ang tanong, ang 2 kN, ano yung pinakamalaki? 0.6 o yung 2 kN? Siyempre, yung 2 kN. So, ibig sabihin, aakyat po yan ng 2 kN dito. So, that is 2 kN. 2 kN yan. So, ganyan. Mas mataas po siya sa 0.6. So, yan. So, kung ayaw niyo maniwala sa shear, halimbawa, sir, hindi ako satisfied sa nakuha mong equation. Sure ka ba, sir? Tama yan? So, kung ayaw mo maniwala, i-prove natin. So, ito 0.6. So, from point to D to B is 0.6 ang shear dyan. No? Alam natin na 0.6. Ngayon, meron support na 1.4. So, ang tanong, ano yung support na 1.4? That is upward. No? Ibig sabihin, upward. So, sa madaling salita, ihilahin niya po yung 0.6 papunta sa taas. So, kapag in-add po natin yung 0.6 plus 1.4, that is 2 kN. So, same lang siya sa equation natin dito. Kung ayaw mo maniwala sa equation na nakuha mo, i-prove mo dito gamit yung, ito yung sinasabi ko kanina na yung exact mismo na pag-construct ng shear na hindi gumagamit ng equation sa shear and moment diagram. So, 2 kN. So, ngayon, yung 2 kN naman ito, meron ka namang forces na point C, which is 2 kN. So, ang tanong, ano yung 2 kN? That is negative. So, sir, bakit naging negative? Kasi, force yan, diba? Force yan, downward. Ibig sabihin, ihilayin niya pababa yung 2 kN. So, pag hinila niya pababa yung 2 kN, positive 2 to negative 2, that is 0. So, ibig sabihin, bababa siya sa 0. Ibig sabihin, na-close natin. So, tama yung shear natin. So, ang problema lang sa moment. So, tignan natin kung ma-close natin sa moment, no? So, sa moment naman natin, magsisimula yan sa 0. So, ayun yung moment. Ano yung moment sa A to D? So, that is moment sa A to D, 0.6. So, i-prove natin sa equation. Ang equation po natin dyan is 0.6, no? 0.6x, no? Yan po. So, ngayon, yan yung moment at A to D. So, ano yung, ang tanong, ano yung distance sa, ano yung distance po from point to A to D? So, that is 0.5. So, ngayon, isa-substitute mo yung 0.5 sa x. So, ang makukuha mo dyan is what? 0.3. Yan. So, ibig sabihin, ganyan. 0.3 dito. So, sir, bakit triangle naman yan? So, alam niyo na yun kung bakit naging triangle. Dahil, rectangular ang shear, ang moment niya is rectangular. Triangle pala, sorry. So, di ba, binanggit ko na yan. Binanggit ko na yan doon sa introduction kung pinanood nyo. Kung ano yung maging moment ng isang rectangular. So, yan po yung moment, 0.3, no? So, ngayon, yung 0.3 na yan, meron po tayong couple na 1.6. So, ang couple po natin na 1.6, counterclockwise yan. So, alam natin, pag couple na counterclockwise, that is negative. So, kapag negative yan, 0.3 to negative 1.6, that is negative 1.3. So, negative 1.3 dito, 1.3 na negative. Yan. Negative na 1.3 yan. So, ngayon, negative 1.3. So, ngayon, ano naman yung moment natin from D to B? So, D to B, ito yung moment na D to B. That is 0.6 times x, no? So, ang tanong, ano yung x? That is 1 meter. Ito, kuha tayo ng calcio. Yan. So, ito yung equation natin, no? So, from B to D, no? From B to D.
So, yan, from B to D. Asan yung B to D? Ito. B to moment at B. DB. Yan, from D to B pala. Ito, 0.6. Yung 0.6, kung gusto mo kunin yung exact nito, kasi ang ginawa ko kasi dito is nag-direct po ako na mag-construct dito. Diba? Yung 0.3 minus natin sa 1.6, that is negative 1.3. Pero kung gusto mo i-prove gamit itong equation, kagaya ng sinasabi ko nga, kahit i-construct mo yan ng ganito, same lang po makukuha mong value o kung gagamitin mo yung equation, same lang po yan. Ang kagandaan lang po nito is, ikaw na mismo yung pipili kung saan yung gusto mo. So, halimbawa, try natin yung 1.3, negative 1.3. Tama ba? Kasi ang ginawa ko kasi dito, alam ko na 0.3 is upward, positive, no? So, ito, ang couple na counterclockwise, that is negative. So, 0.3 minus 1.6, that is negative 1.3. So, ngayon, i-prove mo daw, sir, kung sure ba talaga na tama yung moment natin sa makukuha po natin is, para ang negative 1.3 from point to D. So, try daw natin. Ano yung gamitin natin? That is moment at moment natin sa dB. Kasi exactly nasa D na siya, no? So, dB na. So, dB. Ano yung dB natin? That is dB. Ito, isulat muna natin. That is 0.6. 0.6 x minus 1.6. So, ngayon, yan po yung equation natin sa dB. Kasi magsisimula na po tayo sa D. So, ipoprove lang po natin yung negative 1.3 na. Kasi yung estudyante natin, hindi naniwala. So, that is 0.6. So, ano yung distance ng from point A to D? So, that is 0.5. So, 0.6 multiply by 0.5 minus 1.6. So, ngayon, ito po siya. So, iyan. So, kung makikita nyo, 0.5 times 0.6 times 0.5 minus 1.6 is negative 1.3. No? So, ibig sabihin, tama. Negative 1.3. So, ngayon, gamitan naman natin ng distance naman niya dito. Papunta naman kay DB. So, papunta kay DB, rectangular. Sana yung sa papunta kay DB. Ito, yung moment. That is 0.6 pa rin. So, same lang naman. 0.6x minus 1.6. So, ngayon, ang ano po natin dyan is, ang distance po natin dyan is 1 meter. No? 1 meter. So, try down natin. 0.6 times 1 meter minus 1.6 is equivalent of negative 1. No? Negative 1. So, bakit 1 meter? Sir, kasi tingnan mo, yung point A to point B is 0.5 plus 0.5. That is 1 meter. So, 1 meter po. So, dito, papunta dito is 1 meter. Ngayon, parang triangular mismo. So, ganito, pagandahin natin. So, parang ganito mismo. Yan. So, hanggang dyan. So, hanggang dyan is 1 meter. So, sir, bakit hanggang dyan lang? Kasi 1 meter, ano lang kasi dito, from point B lang. So, from point B to C naman, ano yung equation natin sa B to C? That is ito. Yung 0.6 multiply by what? Multiply by, ano ba yan? 1.5. So, 1.5 plus minus 1.6 and plus 1.4 multiply by 1 meter, no? So, hindi pala 1 meter, 1.5 ang distance niya from dito. So, 1.5 minus 1. So, i-try down natin. Dapat 0 yan para ma-close niya. So, 0.6, 1.5 and minus 1.6 plus 1.4 multiply by 1.5 minus 1. That is 0. So, tingnan nyo, that is 0, no? So, pag sinabing 0, ibig sabihin, i-close na yan. Magko-close na yan siya. So, that is tama. So, 0 na. So, tama po yung nakuha natin. So, tama yung mga equation. Kahit ano pa, ano ba tawag dito? Kahit ano pa yung gamitin mo, is same lang naman ang makukuha mo dyan. So, ayan. So, 0.6, no? So, ayan. So, proceed po tayo sa problem number 8 po natin. So, dito na lang, i-continue na lang natin para hindi na po tayo mag-ano, no? So, ayan po yun siya. So, dapat be careful sa pagsosolve ng ganito mga shear and moment diagram. Kasi, ang gano lang kasi sa shear and moment diagram, once na mali ka na sa reaction, asahan mo na mali ka na sa lahat, no? Kasi, dito, walang warning dito. Kapag mali ka sa una, mali ka na sa lahat. Hindi ka talaga pagbibigyan dito sa shear and moment diagram. So, sa exam, be careful kasi siyempre kapag exam, once mali ka na lahat, kailangan balikan mo naman, no? So, hindi mo na siya pwedeng balikan. Hindi mo na pwedeng balikan nang natapos na, no? So, joke lang. So, talagang hindi mo na talaga pwedeng balikan kasi siyempre, ubos ang oras mo pag binalikan mo pa, no? So, sayang yung oras. Huwag mo na balikan yung X mo kasi sayang lang yung oras, no? So, yan. Proceed po tayo sa problem number 8. So, sulat muna natin yung problem number 8 po natin. So, shear and moment diagram. So, katulad po ng sinabi ko dito sa problem number 8,
hindi na po ako hindi na po ako maggawa ng shear and moment diagram kasi ang gusto ko po, kayo na po yung gagawa ng equation na yun para ma-practice naman, no? Kayo na po yung gagawa ng equation. So at least, alam niyo na yun kung paano ginagawa ng equation, no? So may idea na po kayo kung paano ginagawa ng equation. So ang gagawin ko na lang dito is i-construct ko mismo yung shear and moment gamit lang nung mga forces natin, no? So at least may pamilya, at least alam mo na kung paano gawa ng equation. So ang gawin mo, i-try mo gawa ng equation. So, tignan mo kung exact yung makukuha mong value, no? So, ito na po yung problem number 8 po natin. So, katulad po ng sinabi ko kanina na hindi ko na po gagawa ng equation ito. So, totally madali lang siya gawa ng equation. Bakit? Kasi, kita mo, maliit lang, no? Walang isang segment lang, no? Magagawa mo na siya ng equation. So, the question number 8, draw the shear and moment diagram for the beam show and find the maximum bending moment. And Mmax, no? So, hindi yung Nmax sa motor, Mmax. Ibig sabihin ng Mmax, yung maximum bending ng moment mo, which is yung maximum dito. So, pag sinabing maximum, yung pinakamalaking height niya po. So, yun po yung ibig sabihin niya. So, ito talaga yung pinaka-favorite kong subject, which is yung statics of rigid body, yung shear and moment diagram, pati yung sa string of materials and theory of structure. So, although naman lahat ng mathematics subjects is paborito ko talaga, pero ito yung pinaka-the best sa akin, yung mga ginagawa ng mga shear and moment diagram, kasi, siyempre, may challenge talaga ito. So, nakakilig lang talaga. So, yan. So, gagawa natin ng shear and moment diagram. So, kung mapapansin natin, hindi naman yan nire-require na gagawan mo siya ng equation. Kasi sabi lang niya dito, draw the shear and moment diagram. So, usually, pwede na tayo mag-draw ng shear and moment diagram. So, baka magtaka kayo. So, konting equation lang ang gagawin ko. So, hindi ko talaga totally gagawa ng equation dahil ang gusto ko po kasi dito is sa problem number 8 is kayo mismo ang gagawa ng equation dito. So, yan. So, tingnan natin. So, ito uniform distributed load. So, bago natin gawa ng shear, kunin muna natin yung reaction support. So, ito yung kinatakutan ng mga estudyante kapag mga letter yung load. Kasi siyempre, hindi number, W na. So, paano yan, sir? Paano yan pag W? Mahirap, sir. Paano simplify? So, ganun yung mga comment nila, ganun yung mga tanong nila. So, yan. So, mag-moment tayo sa A. That is moment of A is equivalent of 0, no? So, ang assumption ko is clockwise equivalent of counterclockwise. So, dito, tinatanong ng mga estudyante, sir, bakit ganyan yung assumption mo, clockwise equivalent of counterclockwise? Actually, pwede rin naman na mag-assumption ka is positive is clockwise or positive mo is counterclockwise. Walang problema doon kasi i-correction lang naman yun ng yung magiging sagot mo. So, kahit ano naman doon, pwede naman kasi assumption lang naman yan. Kaya tinatawag na sa summation of moment kasi assumption lang po. So, that is summation of moment is equal to 0. That is equilibrium condition. Kahit moment at moment of B is equivalent of 0 yan. Dahil yun po yung condition sa equilibrium. So, ngayon, ang assumption ko lang kasi dito is clockwise equivalent of counterclockwise. So, ibig sabihin, lahat ng ikot ng clockwise is equal siya sa counterclockwise. So, ganun din po sa moment. At moment at A is equivalent of 0. Ganun din po sa moment at B is equivalent of 0. No? So, dahil dito tayo nag-moment sa A, lahat ng forces natin is iikot sa point A. So, ngayon, isa lang naman ang forces natin, yung W lang. Dahil ito, uniform distributed load. So, alam nyo na yun, kapag uniform distributed load, malamang ang shear nito is isang triangle. Then, ang moment niya is isang parabolic. Kung pinanood nyo po yung introduction po natin sa shear and moment diagram. No? So, that is SFD and BMD. O bending moment diagram. So, ngayon, moment at A, W, ikot yan kay A. So, that is W multiply by what? Multiply by L. Di ba? Kasi ang distance niya is L. So, kaya lang, ito yung kaibahan kapag simple support beam and uniform distributed load. Kasi kapag uniform distributed load at kinuha mo yung, at nag-moment ka po, kailangan po, require niya po yung centroid. So, ang centroid po nito is 1/2. Kasi, kaya po 1/2 ang centroid nito is ang maximum kasi ng ang resultant o ang magnitude po ng isang rectangular is nasa gitna. So, ibig sabihin, pag nasa gitna, that is 1/2, no? That is 1/2. Yun po yung resultant ng isang uniform distributed load o rectangular is nasa gitna po. Kapag kinuha po yung resultant. So, kaya po, nire-require niya po dito sa rectangular ang centroid. So, W times L na distance, alam natin ang formula ng rectangular is base times height. So, base na L pala times height na W. So, multiply by centroid na 1/2. So, ang centroid niya po, ang pagwanan po ng centroid is base 1/2 L
1/2 times base pala, sorry, 1/2 times base. So ngayon, yan po yung centroid. So ang centroid na po, i-multiply po natin dito. That is multiply by what? 1, magiging b all over 2 kasi b times 1, that is b over 2. So ano yung b mo? That is, ang b po natin, that is L, kasi yan po yung base. So L over 2, no? So ngayon, ang tanong, ano pa, meron pa bang forces na ikot ng counterclockwise? Wala na, di ba? Yung support lang sa B. Yung support lang sa B. So ang support sa B, that is upward. So ano yung rotate niya? That is counter. So equal na siya. Equal na yan. Kasi sabi dito, clockwise is equivalent of counterclockwise. So ang counterclockwise is yung RB. So ang ikot po ng RB, that is counter. So RB times what? L, no? RB times L. Kasi yan po yung distance niya from point A. So ngayon, simplify po natin, WL times L over 2, that is WL squared over 2. Is equivalent of L times RB, that is L RB. So, divide both side by L, no? Para makuha natin reaction sa B. That is RB is equivalent of, ito magre-reciprocal, no? So, pag nag-reciprocal ito, ano yung magiging RB mo? So, ano yung magiging, yung RB po natin? That is WL. Paano ba yung reciprocal? That is, ang magiging RB po natin, that is WL over 2 na lang. So, bakit naging L over 2? Kasi algebra lang. So, tingnan nyo, pag sinimplify po natin, WL over 2, pag dinivide po natin yan, magiging ganyan. Di ba? Ganyan po yan. So, that is meron pong 1 dyan. So, pag ni-reciprocal po yan, matatanggal po ito. So, that is multiplication ng 1 all over L. So, equivalent of WL squared multiply L times 2, that is 2L. So, lowest term, that is equivalent of WL over 2. Kaya WL over 2 po ang reaction natin sa B. So ilalagay po natin yung WL over 2 dito kasi yan po yung reaction natin. Then kunin naman yun natin yung yung reaction naman sa A, no? So pag kunang reaction sa A, summation forces vertical na lang, no? So summation of forces vertical dahil isa lang po yung that is positive is upward. So that is RA plus RB. Kaya lang ang RB po is WL. So that is WL over 2, no? So ano pa? So dito downward. So that is negative WL is equivalent of 0. So bakit naging ganyan? Bakit negative WL? Paano yan? So hindi naman siya moment kasi ang pag forces kasi ganito po kasi yan. Pag once na forces ang kinukuha mo sa isang uniform distributed load, ibig sabihin po magmo-multiply yan by base. So ang base po ng W is that is L. Kaya multiply W times L, that is WL. Pero pag summation of forces vertical ka po is hindi na po nire-require yung centroid. Unlike kung moment, kailangan mo yung centroid. So kapag summation forces vertical ka sa isang uniform distributed load, natural po na magmo-multiply po yung base sa height. So yan. So simplify po natin. That is RA plus 2 times 2, gawin mong single fraction. 2 times WL, that is WL minus 2 WL over 2 is equivalent of 0. So that is RA, no? RA. So WL minus 2 WL, that is negative, no? Negative WL over 2, no? Is equivalent of 0. Dahil tingnan mo, ang coefficient ng WL, that is 1. Dito negative 2. So 1 minus negative 2, that is negative 1. So, pag i-transpose mo sa kabila, ang magiging RA mo is WL over 2, no? Ito po yung RA mo. So, hindi ka ba nagtataka? Ang RB mo is WL over 2, pero ang RA mo is WL over 2, di ba? So, dahil symmetrical, magkapareho po dahil symmetrical po yung distance at forces. So, sana sa ginawa mo pa lang sa una, dito ilagay natin WL over 2. Sana, ang ginawa mo na lang sa una, nung nalaman mo na symmetrical yan, ang ginawa mo na lang, WL divide by 2. Diba? Kasi WL, W base times height na WL, i-divide mo sa 2 dahil symmetrical. So, ibig sabihin, pag symmetrical, maghahati lang po yung reaction nila. Maghahati lang po. So, that is over 2. No? So, same lang. Direct ka na lang sana, hindi ka na lang ng ganito. So, pinakita ko lang yung pag ganito para aware po kayo kung paano kinukuha yung WL. Kasi baka magtaka kayo kung i-direct ko na lang sabihin na ang reaction sa A is WL over 2, then dito is WL over 2. Hindi po yun. Baka mabigla kayo. So, pinakita na lang natin kung paano kinuha yung reaction. Although symmetrical talaga siya. So, ayan, nakuha natin yung reaction. So, anong gagawin natin? So, ang gagawin po natin dyan is magano po tayo?
ano ba to? Maggawa po tayo ng shear. Mag-draw po tayo ng shear and moment diagram kasi yun po yung hinahanap niya. Yun po yung tanong sa number 8. Draw the shear and moment diagram, no? So, hindi ko po gagawa ng equation na. Huwag kayong mag-expect na gagawin ko ng equation dahil ang gusto ko po, kayo po mismo ang gagawa ng equation yan. So, ang gagawin ko, i-draw ko na direct po. So, based po sa analysis ko po. So, yan. So, ito, tingnan natin. Ito, WL over 2. Ano yun siya? WL over 2. Sir, ang WL over 2 is upward. O sa madaling salita, forces niya na support. So, kung upward yan, malamang aakyat ito. So, aakyat po siya na. So, malamang dito, aakyat po siya dito. Ang ano po dito is WL over 2. No? Kasi dito. So, ngayon, pag akyat niya po dyan, babagsak siya dito. So, babagsak po siya dito. So, pag bumagsak po siya, negative WL over 2. So, sir, bakit naging ganun? Ito po yung advantage ng alam mo talaga yung, kabisado mo talaga yung paggawa ng shear and moment diagram. Kahit anong problem. Ito po yung advantage niya sa equation. Kasi siyempre, pag mabilisan, siyempre, pag tinanong niya na draw the shear, katulad ng problem number 8, pag sinabi niya na draw the shear and moment diagram, so hindi mo naman kailangan gumawa ng equation. Kundi, i-draw mo talaga yung shear and moment diagram. So, direct na. So, ngayon, ipapaliwanag ko na lang kung bakit naging ganito. So, una, umakyat yan ng WL over 2 dahil sa support. Kasi hihilayin na yung shear mo, no? So, pag hinila niya, pagpunta niya dito, ito, ano ito siya? Uniform distributed load. So, tama. Uniform distributed load. Ngayon, isa sang rectangular. So, kung pinanood mo yung introduction natin sa shear and moment diagram, alam mo sa sarili mo na kapag rectangular o kapag uniform distributed load siya, ang magiging shear niya is isang triangle, di ba? So, nakikita mo triangle. So, ngayon, sir, bakit naging ganyan yung triangle mo? Kasi tignan mo, nung umakyat siya ng WL over 2, bumagsak siya sa pababa. Alam mo kung bakit bumagsak siya? Dahil sa forces na W. Ang forces na W is downward. So, sa madaling salita, mabibigatan yung shear mo. So, itutulak niya yung shear mo pababa hanggang papunta dito. So, dito, nag-form siya ng triangle pababa hanggang dito sa baba dahil wala na siyang karapatan na umakyat. Hindi na siya nakaakyat dahil wala na siyang forces dito na ihila sa kanya pataas. Kasi bumagsak yung W forces mo, bumagsak sa baba. Kaya inila niya pababa hanggang dito. So ngayon dahil lumampas ka na sa boundary, alam mo na ang boundary na to is ito yung nagpapatunay o nag-i-indicate ng positive to negative shear. So pagdating niya dito, nagiging negative na. Kasi bumagsak na siya sa boundary, di ba? Bumaba na siya sa boundary. So that is negative shear. So lagyan natin ng ganito. Shear. Para maganda tignan. Yan. So, that is negative W over 2. So, ngayon, paano mo yan i-close? So, madali lang i-close yan. Kasi tignan mo, negative W over 2 plus positive W over 2. That is 0, di ba? Pag sinamap mo yung negative WL over 2 sa positive WL over 2, that is 0. So, ngayon, hindi kasi ako satisfied. So, paano nangyari yung negative WL over 2? So, ganito yan. So, di ba, umakyat siya dito. Umakyat siya dito ng WL over 2. Ngayon, positive dahil ihilayin ng support. Ihilayin niya patas. Nung hinila niya po patas dito, bumagsak. Nakasalubong niya si W na forces. Ngayon, ang direction ang pupuntahan ni W na forces, pababa. So, naging opposite siya. So, pababa. So, nung umakyat yung W over 2 na to, nakasalubong niya yung forces na pababa, that is negative. So, negative W. Ngayon, i-prove natin sa paano nakuha yung negative W over 2. So, dahil itong support na to is umakyat po, then nakasalubong niya si W na pababa, that is negative. So, i-simplify po natin. Gawin natin single fraction. 2 times negative W, that is WL. Ito yun siya. 2 times negative W, that is negative W yan. So, sorry, WL yan. Kasi meron isang distance na L, no? So, that is WL. So, yan. 2 times W, that is negative 2W. 2WL, no? Or over 2. Ngayon, pag sinamap mo yan, that is negative WL over 2. So, bakit naging negative W2? Kasi, tingnan mo, negative 2 yung coefficient ng WL. Then, ito positive 1. So, positive 1 to negative 2, that is negative 1, no? Imaginary coefficient naman. So, kaya nagiging ano po siya, nagiging negative WL over 2. Dahil dito. So, sir, bakit W lang naman ito, sir? W lang. Bakit binagyan mo pa ng L dito?
Nilagyan po natin ng L yan dahil isa po siyang rectangular load o uniform distributed load. So, kung i-convert po natin yan to poles, so kaya di ba, kung natatandaan natin yung problem number 1 ko po, o problem number 2 is, ang gina-identify ko po doon is, yung paano, yung uniform distributed load is paano po natin i-convert sa isang simple support beam with subjected sa isang uniform. So, ganun po yun siya. So, ibig sabihin po, subjected ito sa isang uniform. Pag subjected sa isang uniform, minumultiply po natin yung height sa base. Kaya nagiging WL dito. Kung tutusin, kung uniform support lang ito o simple support beam, ang gagawin ko lang dito is madali lang. Kasi hindi ko na isasama yung L. Bakit? Kasi simple support beam siya. Unlike dito na uniform. So, kailangan mo siyang convert to simple support beam. So, para ma-convert mo siya sa simple support beam, kailangan mo i-multiply yung W sa L. Di ba? So, kaya yan, na-prove yan kung bakit naging negative WL over 2. So, ngayon, pag sinamap mo naman yung negative WL sa over 2 sa positive WL over 2, makaklose mo yan. Makaklose. That is 0 ngayon. So, ngayon, kung gusto mo naman gawa ng equation, so, ikaw na bahala. Kasi nga, wala akong balak na gawa ng equation ito. Although, madali lang siya gawa ng equation, pero hindi ko siya gagawin. Dahil, ang gusto ko is kayo mismo yung gagawa. So, para ma-practice yung sarili nyo na mapa-equation man ang gamitin mo, then substitute the distance, is same lang po makukuha mo. No? So, dito naman tayo sa moment natin. No? Sa moment diagram naman natin. Titirahin. So, ayan. So, dito naman tayo sa bending moment diagram. So, dapat ma-close din natin dito. Kasi kapag hindi po natin na-close, useless po dito. So, okay naman. Kasi kung na-close natin dito, malaki yung chance na maka-close natin yung moment diagram. So, tingnan natin. Ang ano natin dito is ganito. Ito, positive dito, di ba? Positive. So, positive siya dito, no? Kung positive po siya dito, alam niyo yung sa concave, pag naka-smile po, halimbawa, paano ba to? Yung asa elastic curve pala yun, no? So, pag naka-positive po yung ano natin, ito pa yung concave, yun po. Naka-smile at nakasimangot. So, kapag yung positive po yung ano natin, positive po yung, tawag dito, pag positive po yung shear mo, ibig sabihin lang po is, pag positive po yung shear, ibig sabihin po, naka-smile po siya. Then, kapag negative po yung shear, ibig sabihin nakasimangot po siya. Yan, nakasimangot pala. Sorry. Negative yung shear, nakasimangot. So, ang magiging shear natin, that is positive dito. No? So, parang akyat dito. So, parang ganito. Ito, ganito. Yan. Yan po. So, yan. Na-close na natin. So, sir, ang dali lang naman ha. Paano yung direct na close na yan? So, direct na na-close na yan. So, parang simple lang naman. So paano yan naging ganyan? So, tingnan niyo, ito kasi ito positive shear, no? So, ibig sabihin naka-smile yan. So, ibig sabihin ito yung shear mo. So, ito magsisimula ka dito. Ito na lang, no? Pinalampas ko na dito para mukhang smile talaga. No? So, naka-smile talaga siya. Naka-smile yung shear, naka-smile yung moment, stress yung estudyante. No? So, ayan. Ito, parang smile kasi tingnan mo, naka-smile masyado, di ba? Nag-smile yung ano natin, yung moment, yung bending moment natin. Pagdating niya dito, di ba, meron yan dito, boundary, yan. Talagyan natin ng boundary para mas maganda. Pagdating niya dito, meron itong shear na negative. Kaya naman, nakasimangot naman siya dito. Bumagsak siya dito. Nakasimangot siya. Alam mo, ganito kasi maganda dito. Itong moment mo, ito talagang maganda sa shear and moment diagram kasi may mga imagination dito. Ito yung moment mo naka-smile. Di ba? Ang positive mo is naka-smile. Then, ang negative mo is nakasimangot. So, ang moment mo dito, dahil positive ang shear mo dito, nag-smile siya. Nung pag-smile niya dito, meron namang shear na downward dito, that is negative, naging malungkot siya. Naging malungkot yung moment mo. Parang umiyak siya. So, ganito yan. Nung nag-exam si moment, lumabas yung result. Sa prelim, halimbawa sa prelim, nung nag-exam si moment ng prelim, nakita niya yung score niya na positive. Ibig sabihin mataas, no? So, nakasmile siya, natural. Kasi siyempre, ikaw ba na makita mo yung score mo, matutuwa ka. Tapos, nung midterm niya, sabi niya, babawi ako, mas lalampasan ko pa yung score ko sa final, prelim. Nung midterm niya, bumagsak yung score niya. Kaya nakasimangot siya. Di ba? So, parang istorya lang. Ito yung istorya ni moment, no?
sa exam niya. So, yan. So, ganyan. Ngayon, ang tanong kasi dito, tingnan mo kasi. So, ipaprove ko lang ha. Kasi, baka magtaka kayo kung talagang ganito ba talaga yung moment nito. So, yes, tama. Kasi, tingnan mo, pag yung problem is uniform distributed load, ano yung shear? Ano yung shear? Diba doon sa introduction natin, ang shear ng uniform distributed load is isang triangle. So, ano yung moment? Ang moment ng isang triangle, that is parabolic. So, tingnan mo, parabolic kasi yan, di ba? Parabolic. So, hanggang dito, parabolic yan, di ba? So, ngayon, negative ito, negative triangle, kaya negative parabolic, pababa siya. So, ngayon, yan siya. So, kaya lang, ang tanong kasi sir, tignan mo kasi sir, ang tanong po kasi dito sir, draw the shear and moment diagram. So, alam mo sir, na-draw mo na yung shear and moment diagram, no? So, ngayon, lagyan natin ng ganito para mas maganda tignan. Yan. So, ngayon, na-draw mo na yung shear and moment diagram, sir. So, sabi niya dito, find the maximum bending moment, Mmax. Hindi Nmax sa motor, Mmax. Ang ibig sabihin ng M, maximum na bending moment. So, yan. So, maximum na bending moment. Baka magtaka yung mga estudyante, sir, Nmax yan na motor or hindi, Mmax na shear and moment diagram yan. So, ngayon, saan nakalocate yung maximum? So, alam natin, from the word maximum, ano ba yung unang pumapasok sa isip natin from the word na maximum? Sir, ang pumapasok sa utak ko, pag narinig ko po yung maximum, mataas. Yes, siyempre mataas yan. So, ngayon, ang hinahanap niyang mataas, yung moment, yung bending moment. So, ano ba yung nakikita mo na pinakamataas dito? Di ba dito? So, ibig sabihin, dito nakalocate po yung maximum moment. Dito po nakalocate. Kaya lang po, hindi po natin alam ano yung maximum moment. Alam ko sa sarili ko dito kasi ito yung pinakamataas sabi ni sir. Pero hindi ko po alam ang exact value ng maximum moment. So paano yan? So ganito lang yan. So tignan mo yung load natin kasi dito yung nakalocate sa load. May dalawang reason para makuha natin yung may dalawang dahilan po solution po tayo para ma-solve yung maximum moment. Una sa lahat, ito yung area ng area ng triangle. Pero hindi mo kasi alam ang exact distance nito, di ba? Kasi siyempre, sir, alam ko pong ang distance from point A to point B, that is L. Pero ikaw tatanungin kita, alam mo ang distance from point A to point dito? Huwag mong sabihin L. Dahil ang L po is from point A to point B. So alam nga naman sabihin mong L ito. Kung L ito, L naman ito. So L plus L, that is 2L. O hindi naman 2L ito, di ba? L lang. So paano yan? So, ito yung ang unang rason natin ang unang method po natin para ma-solve po natin yan is ratio proportion. So, alam niyo yung paggawa ng ratio proportion. Ang ratio proportion po is rise over run. Alam niyo yung sa basic trigo, rise over run. So, doon sa, naman tawag dito sa nakalimutan yung tawag yung XY, yung sumasayaw na XY sa graph. So, yung ratio proportion. So, rise over run. So, WL over 2 sa run, which is, ang run po natin dito is hindi po natin alam, which is assume po tayo ng x, then masosolve mo po yung x, pero mahaba, although hindi naman talaga mahaba pag nag-shift solve ka, pero kapag hindi ka nag-shift solve, which is gumagamit ka po ng mismong algebra, isa-simplify mo yan, mahaba, kasi alam mo kung bakit, kasi isosolve mo pa yung value ng x, then kapag masolve mo yung value ng x, yun na po yung distance dito. Pero ang gagawin ko, meron ako yung tuturo sa inyo, ang gagawin nyo po, kapag nalaman nyo na symmetrical, kasi symmetrical siya, di ba? Kasi bakit ko nasabi na symmetrical? Magkapareho po yung reaction sa A at reaction sa B. So, ibig sabihin, pareho po yung load, pareho po yung distance, that is symmetrical. Pareho po ang makukuha po nating reaction. So, dahil alam mo sa sarili mo na symmetrical yan, anong gagawin mo? Siyempre, saan nakalocate yung maximum? Sa gitna po ng L. So, ibig sabihin, sa gitna po ng total L. So, ang gawin mo, L over 2. I-divide mo yung L sa 2. So, yun na po yung distance dito. So, grabe kabilis. L over 2 lang palang distance dito. L over 2. That is L over 2 dito. Diba? Kalahati kasi. Kasi, tingnan mo, nakalocate yung, ito kasi kagandahan ng symmetrical. Kasi symmetrical, yan po yung pinakamadali sa lahat na shear and moment diagram. Kasi totally, alam mo yung mga distance, pati mga reaction support, diba? Kasi symmetrical, diba? So, yan. So, ibig sabihin sa gitna. So, pag inati mo yung sa gitna, yung distance mo na L, pag hinati po natin sa gitna, maghahati po yung distance sa A hanggang dito, pati yung distance B hanggang dito. Maghahati po yung distance nila. So, pag naghati po, alam na po natin. Kasi tingnan mo, ano ba yung triangle kasi ito? Kasi kapag sinusolve po natin yung moment,
Ibig sabihin po, dyan po kinukuha sa triangle, no? Dyan po natin kinukuha. So ngayon, try natin solve. So, ano ba yung area ng triangle? That is 1/2 base times height, sir. Ayan po yung area ng triangle. So, ang galing na estudyante, kabisado na yung formula. 1/2 base times height. So, ngayon, 1/2 base times height. So, 1/2 base. Ano yung base? Sir, ang tinutukoy niyo po ba, sir, yung maximum? Yes, kasi yan po yung hinahanap natin, yung maximum bending. So, dito lang sa gitna. So, ano yung base? Sir, ang base po natin dyan is L over 2. So, multiply by L over 2, no? So, trial error tayo ngayon. So, L over 2. So, multiply sa height. Ano yung height? Ang height po, sir, is WL over 2. So, that is WL over 2, no? Yan. So, simplify po natin. So, 1/2 L times WL, that is what? That is WL squared. Kasi L times L squared. 2 times 2, that is 4. Ngayon, 1 times 1 times WL, that is WL squared. Because WL squared is meron na we have a coefficient of 1. O meron na itong coefficient na 1. So, ngayon, 2 times 4, that is 8. So, ito na po yung maximum bending. So, madali lang, di ba? That is maximum bending. WL squared over 8. So, ito na po yung hinahanap niya na maximum. That is, tawagin natin itong M-max. M-max sa motor, M-max. Maximum bending. So, ito po, ilagyan natin ngayon ito para mas maganda. So, i-rewrite po natin. No? Para mas maganda tingnan. That is M-max. Ano yung nakuha natin? WL squared over 8. No? So, ganun lang kadali yung kinukuha yung ano. Pag, ito talaga si kagandahan. Pag alam mo na symmetrical siya, madali makuha yung reaction support. Madali natin malaman ng maximum bending. No? So, yan po yung ano natin. So, ito, ang challenge ko lang dito. So, kayo na po ang gagawa ng equation natin sa shear and equation natin sa moment. Dapat, ang makuha niyo po mga values katulad po nito, kapag hindi po yan nag-exact, mali po yung equation nyo, ginawa ng equation sa shear and moment diagram. No? So, kailangan ganyan po yung makuha mo. So, siguro naman, makukuha mo na yun dahil meron na po kayong guide kung paano sinosolve o paano pa gumagawa ng shear equation pati moment equation. Ang kagandahan pa nito, bonus pa ito, no? Kasi symmetrical pa. No? Paano kung hindi symmetrical yan? No? So, konti pa lang yung load dyan. So, thank you. Kung may katanungan kayo, comment nyo na lang din, sasagutin po natin yan. So, pero hindi pa ako tapos, ha? May problem, number 9 pa tayo, no? So, thank you.